na ipinagdiriwang ngayong araw ng bandilang Pilipino. Matandaan unang iwinagayway ang pambansang watawat, 115 taon na ang nakalipas. Pero paano nga ba nag-evolve ang mga bandila sa bansa? Hayaan nating ikwento ni Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 115 years ago, May 28, 1898, matapos magbalik ni General Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong upang ituloy ang kanyang laban sa mga Espanyol, nagwagi ang kanyang puwersa sa labanan sa Alapan, Imus, Cavite. Bilang pagdiriwang sa pagwawaging ito, iwinagayway sa unang pagkakataon sa Teatro Caviteño sa Kawit ang bandila ng Pilipinas na may tatlong kulay, tatlong bituin at araw. Taliwas ito sa nalalaman ng mas marami sa atin na noong June 12, 1898, proklamasyon ng kasarinlan, unang iwinagayway ang bandila. Kaya naman, ang araw na May 28 ang ginawang National Flag Day. Pero, alam nyo ba, bago pa man dumating ang mga Espanyol, mayroon na mga watawat ang ating mga ninuno. Kahit sa mga drawing ng mga sinauna natin mga Karakoa, makikita na ito. At may dokumentadong bandila ang himagsikan ni Diego Silang sa Ilocos noong 1762 at ang Motin de Cavite noong 1872. Mayroon din tayong maling nosyon dahil sa mga selyo na lumabas noong 1972 na pinamagatang Evolution of the Philippine Flag na tila step by step ito na pagbabago ng itsura ng pambansang bandila. Kailangang maintindihan na hindi ito bandila ng bansa, kundi mga bandila ng iba't ibang balanghay ng katipunan at mga general ng himagsikan na sabay-sabay na lumaganap noong himagsikang 1896. Mga bandila ng katipunan na may tatlong K para sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na nasa telang pula. Ang personal na bandila ni Andres Bonifacio, ang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, ang bungo ni General Mariano Llanera na nagamit niya sa labanan sa San Isidro, Nueva Ecija, ang pulang bandila ni General Pio del Pilar na tinawag na bandila na matagumpay, at ang pula, asul at itim na bandila ni General Gregorio del Pilar na ibinatay niya sa bandila ng mga mapanghimagsik na Kubano na kaagapay nila sa paglaban sa kolonyalismo. Mayroong mga hindi napabilang sa listahang ito. Halimbawa, ang bandila ng KKK sa Pulo, ngayon Valenzuela, na may KKK, korona, araw at mga espada at kris na may bungo. Ang bandilang ito na may pugot na ulo ng Espanyol. Ang bandila ng Malibay na tila isang tatsulok na anting mata. At ang bandila ni Pangulong Macario Sakay. Sa mga listahan na ito, mayroon din mga bogus o peking mga bandila. Halimbawa, ang bandilang ito na pinagsama ang 8 sinag ng araw ni Aguinaldo at ang baybaying Ka ni Andres Bonifacio ay malayong-malayo sa tinutukoy na disenyo ng bandila na ibinaba sa Pack of Biak na bato na araw na walang partikular na bilang ng sinag. Gayon din, ang inimbentong bandila na mga nagtangkang mangudeta noong 2003, ang bandila ng tinatawag na Magdalo Group ni na Antonio Trillanes IV ay isinasama ngayon sa mga textbook bilang bandila ng Magdalo Group ni na Aguinaldo. Kaloka! Bukas, abangan ng tunay na kahulugan ng mga simbolismo sa bandila ayon sa ating mga bayani. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.